Kaya nga pong malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Praise God. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na dakila sa aming buhay, maraming salamat po sa oras na ito. Hayaan namin ang malayang pagkilos ng banal na Espiritu na siyang mangusap. Siya po ang maging guro namin. Ang inyo pong lingkod ay maging tungtungan lamang po ng inyong salita. Nang sa ganon, kayo po ang maitaas, kayo ang makita, kayo ang mapapurihan. Nawa po ang mensahe ay magamit na mas lalo kaming mapalapit sa inyo at mas lalo namin kayong makilala. Tunay nga po na kayo ang siyang nagdulot ng pagpapakilala ng lubos sa amin. At habang kami makikinig, buksan niyo po yung aming kaisipan, puso, na handang tumanggap ng mga pagtuturo at makabagong kaalaman so that we will be able to grow in knowledge of who you are, Jesus Christ. Salamat po. Ito po yung samod dalangin namin. Punong-puno ng pag-asa. In Jesus' name we pray. Amen. Ito natin first slide. First slide natin ay yung the fine print. Ito alam to ng mga negosyante, yung mga may business. Fine print is a small detail text we can find in an agreement or contract. Yung mga nagsasign ng contract, no? Yung terms ng condition. Important information siya. Next slide. Ilan ba sa atin na how many of us read and go through the terms and conditions before signing? Diba kung minsan ang haba ng mga terms and condition, lalo pag uutang ka sa bangko, ang dami niyan. Parang titignan mo na lang siya, papasada mo na, tapos pirma ka na lang. Hindi mo talaga actually naintindihan. So pag bumibili ka ng mga appliances, may mga ganyan, lalo pagka-utang eh. May mga terms and condition talaga na makikita natin. But in Jesus' time, anong connection nito sa panahon ni Panginoong Kristo? Nakita niyo may magnifying lens. May symbolic yung magnifying lens. In Jesus' time, Jesus invites people. Sino yung mga inimbita ng Panginoon? At sino yung pinakisamahan ng Panginoong Jesus? Di ba mostly ang pinakisamahan niya yung mga outcast ng lipunan, yung mga sinners kuno na tinatawag ng tax collectors, yung mga walang sinabi sa lipunan, mga low-cost profile. Yan yung mga kinasalamuhan ng Panginoong Kristo eh. Ang daming mga binansag kay Panginoong Kristo. Bakit ang guro ninyo ay nakikisalamuha sa mga manginginom, sa mga matatakaw? So yan yung branded na binigay nila kay Panginoong Kristo eh. But following Jesus is not an easy way. Hindi po madali na sumunod tayo kay Panginoong Kristo actually. You have to give up something. Following Jesus means giving up of oneself. Nako, ang hirap naman pala, pastor, no? Giving up of oneself. Actually, ang mga hindrances sa pagsunod natin kay Panginoong Kristo, hindi lang yung pamilya natin. Lalo hindi naman yung spouses natin, hindi yung mga asawa natin. Pero kung minsan may mga nagiging dahilan dahil yung asawa mo. Yung pagsunod mo kay Kristo Jesus, siya yung nagiging dahilan, siya yung nagiging bara, siya yung nagiging pader para ikaw ay sumunod kay Kristo Jesus. O, may mga asawa dito ha. Huwag naman nawa na maging hindrance kayo ng mga asa-asawa ninyo para sila sumunod sa Panginoong Hesukristo. Hindi rin naman yung mga anak, hindi rin naman yung mga trabaho natin, at hindi yung mga tinatangkilik natin sa buhay natin. Hindi po yan ang mahalaga sa lahat. Yung kapitbahay mo, hindi rin yan. But the work, ang sabi rito, yung sarili mo ang siyang nagiging hindrance para ikaw ay sumunod kay Kristo Jesus. Kalaban kasi natin yan, sarili natin eh. Tama? Parang sinasabi natin, our ways versus God ways. Many times sa buhay natin, naglalaban ang isip natin diyan, paano tayo sumunod kay Kristo Jesus. Because God, He has His own ways. At tayo naman din, may sarili tayong kapamaraanan sa buhay natin. At maraming beses naman sa mga buhay natin, di ba? Pagdating naman sa dulo natin, pa rin eh. Bakit? Kasi ininsist mo yung gusto mong kapamaraanan sa buhay mo. Doon din naman sa dulo, babalik ka rin sa Panginoon. Lord, sana sinunod na kita nung una para hindi na ako nahirapan, hindi ako nag-fail. These are the things, yung pagsunod natin kay Kristo Jesus. Ang mensahe ay pinamagatang full disclosure. Makikita natin yan sa conversation on Mark chapter 8, verse 27 to 38. When Jesus Christ, sabi rito yung full disclosure, ito yung buong pagsisiwalat ng katotohanan. Sino si Panginoong Hesukristo?
And that time, hindi ina-expect ng mga disciples, sa panahon na yon, sa oras na yon, sa lugar na yon, doon sila tatanungin ng Panginoong Kristo, sino ako sa inyong pagkakakilala? Following Jesus means, yung next slide natin, pag tingnan natin, yes. Following Jesus means embracing His ways, regardless of the cost. Ang hirap, ano? This is one truth about following Jesus Christ. Ano ba yung tinutukoy ni Jesus Christ na ways? What are the ways? Sabi rito, yakapin natin, embrace Jesus' ways. Siyempre, pagka sinabi natin Jesus' ways, yung kanyang teachings, the way He taught, He think, tayo ngayon, followers tayo ni Christ, sana ang thinking natin, kaparehas din ni Jesus Christ. Sinasabi mo that Jesus Christ is your Savior and Lord. So kung paano mag-isip si Jesus Christ, the way He think, the way His teachings, nandoon ka, ini-embrace mo yan. At syempre, habang ini-embrace mo yung thoughts niya, sumusunod ka na sa Kanya. And while you are obeying the ways and the teachings of Jesus Christ, sinasabi nito, nag-a-abide ka na, nananatili ka sa Kanya. And so be it, makikita natin dito, yung Kanyang mga disciples, nagpakilala si Panginoong Kristo. Dito natin mababasa yung mabibigat na sinabi ng Panginoong Kristo patungkol sa Kanyang sarili. Pwede rin natin maging personal na tanong yan, kilala ba natin talaga si Panginoong Kristo while we are following Christ? Pwede maging personal yan. Sa verse 27, let's start with verse 27. Jesus and His disciples left Galilee and went up to the villages near Caesarea Philippi. So habang sila ay nangangaral si Panginoong Kristo, dito sila napunta sa Caesarea Philippi. As they were walking along, yung mga disciples at yung mga followers si Jesus Christ, ito yung tinanong niya. Ang sabi niya ay, who do people say I am? Tinanong niya yung kanyang mga followers, no? Parang nagsasurvey si Panginoong Kristo. Anong sabi ng mga tao dito? Sino daw ako? At pwedeng personalize natin itong tanong na to, ha? Kayo, pwede natin tanongin sarili natin, o nga, no? Kung tinatanong ako ng Panginoon, sino nga ba talaga si Kristo sa buhay ko? Pwedeng i-personalize natin, internalize natin yan. I have the map here in Caesarea Philippi. Pag tinignan natin, yung mapa ng Caesarea Philippi, it was near, after Galilee, he left Galilee, maliit lang naman talaga siya, maliit lang. Makikita natin, itong lugar daw na ito yung mga pagan worshiper, yung Caesarea Philippi. No? Ang dami mga pagan na sumasamba sa mga ibang Diyos-Diyosan dito. And nagkataon o talagang sinadya ng Panginoong Kristo, dito niya tanungin yung kanyang mga alagad. Sino ako sa pagkakakilala nyo? Who He is to His disciples? Sino ako? Yan ang tanong niya. Anong sagot? Next verse. May sagot naman sila eh. Well, sabi ng ibang followers niya, sabi ng iba, kayo raw po si John the Baptist. Yung iba naman po, sabi na, kayo raw po si Elijah. At meron din naman nagsasabi na mas higit pa raw kayo doon sa mga propeta. No? Kasi ayon sa kanilang mga nakita na saksihan kay Kristo Jesus, sinasabi nila, sinasaysay nila kung sino ngayon itong nagtatanong, si Panginoong Kristo. And they were answering, tama naman talaga. The next verse, ang makikita natin, then He asked them. Ito, personalized. Then He asked them, sinong tinanong niya? But who do you say I am? Peter replied. Yung isa pa, isang verse. Then He asked them. Ibig sabihin, after He searched sa mga tao, doon sa lugar na pinuntahan nila, ang tinanong ni Panginoong Kristo sa verse 29, sabi niya, then He asked them, but who do you say I am? Kayo, sino si Kristo sa buhay nyo? Internalize natin ito, mga kapatid. Sino ba si Panginoon sa buhay ko? Tinatanong tayo ng Panginoon. This question can be intended for us also. At pwede rin natin sagutin ng self-evaluate natin yung sarili natin. Oo nga, no? Ang tagal ko ng mananampalataya. Bakit ang dami mga mananampalataya? 20 years, 30 years, no? 40 years na raw mananampalataya sila. Pero pag nakita ko, no, parang wala nabago sa buhay. Ganun pa rin. The way they think, the way, yung paglakad nila sa Panginoon, parang walang nabago, no? Nakakapagtaka. Now, ito personal talaga. Tinanong niya yung mga disciples niya. Anong sagot nila? Si Peter, alam naman natin si Pedro, no? Si Pedro ay isang agresibo na disipulo. At si Peter talaga, may katangian siya na as a leader, eh. Kaya pag sa gospel, makikita natin, ba't lagi si Peter yung agresibo sumagot? Lord, dadaan muna sila sa ibabaw ng aking bangkay. No? Maganyan si Peter, agresibo.
Which is true naman talaga siguro yung nararamdaman niya. Pero remember, Peter denied Jesus Christ 3 times. Dumating sa punto na ipinagkailaan niya si Panginoong Jesus harapan talaga. Nandoon sila sa court, no? But Peter, sabi niya rito, ano sabi ni Peter? Peter replied, "You are the Messiah." Palakpakan nga natin si Panginoong Kristo. Jesus Christ is the Messiah. Sa Hebrew word, yung Messiah na sinasabi rito ay, ito yung anointed one, the chosen one na darating talaga from the Israelites, the ancient Israelites. Yan talaga. And even as today, alam natin that Jesus Christ is the anointed one, the chosen one by God, who came down to this earth, for what? Iligtas tayong lahat. To save us from the world. Greek word naman ng Christ is Kristo na tinatawag. Tama yung sinabi ni Peter. Pag sinabi niya, lahat sa sinabi doon, John the Baptist, Elijah, more than the prophets, nakita niya po, sinabi ni Peter, ibig sabihin ni Peter dito, you are more than a good teacher, you are the supreme one, pinakamataas ka, Messiah ka, yan ka Panginoong sa pagkakilala ko sa iyo. Masarap i-declare natin, no? Si Jesus ang lahat-lahat sa buhay ko. Sabihin mo nga sa sarili mo, si Jesus ang lahat-lahat sa buhay ko. Parang ang hirap yata sabihin, ang hirap yata. Pastor, paano yung asawa ko? Di ba? Ang hirap bigkasin. Pero yan ang tama. Anong sagot ni Jesus Christ? But Jesus warned them. Remember sa gospel talaga, pag tinignan natin, ang dami niyang pinagaling yung meketong. Ang meketong hindi pwedeng hawakan kasi hinawakan niya. Sabi ng meketong, kung ibig po ninyo, pagalingin niyo ko. Hinawakan ng Panginoong Sus. Instantly na pagaling yung meketong. Now, anong bilin niya sa meketong? Huwag mong ipagsasabi kahit kanino man. Very, yung controversial yung sagot ng Panginoon. No, do not tell anyone about me. Ang sinasabi ni Jesus Christ, bilin niya to, bilin niya. Bakit ganoon? Why like this? Not to tell anyone. Sa next verse, ito na ngayon yung pagpapakilala ng personal ng Panginoong Kristo. Sa verse 31. Then Jesus began to tell them that the Son of Man must suffer. Sabi rito, many terrible things and be rejected by the elders, the leading priests, and the teachers of the religious law. He would be killed, but 3 days later, siya raw ay mabubuhay. He would be raised from the dead. Ngayon siguro yung mga disciples, nagkakamutan sila ng ulo, anong sabi ng Panginoon? And remember, hindi naman talaga niya lubos na maisipan talaga yung sinasabi ng Panginoon. Hindi nila magagap talaga. Mapapalad nga tayo ngayon sa mga binabasa natin sa Biblia, nauunawaan natin. Kaya sa tama, sabi ng Panginoon, mas mapapalad yung mga hindi ako nakita, hindi ako nakasama, pero nanampalataya sila sa akin. Yung mga disciples, ganyan. Question mark sa kanila, nagtatanungan siguro sila, no? As he talk about, the next verse, as he talk about this, openly, sabi niya, with his disciples, Peter took him. Parang ginawa ni Peter dito ginanon si Panginoong Kristo. Panginoon, sinantabi niya, no? Parang sinabi ni Peter dito, Panginoon, hindi mangyayari sa inyo yun. Nakita naman ninyo, iniwan namin ang lahat, hanap buhay namin, pamilya namin, iniwan namin, sumunod lang kami sa inyo. Many times sa buhay natin, di ba, ganyan tayo. Na-experience ba yan? Yung parang nag-aano ka sa Panginoon, dinidil mo sa Panginoon, Lord, halos buong buhay ko, tumanda na ako sa paglilingkod ko sa inyo dahil yan ang pagkakakilala ko sa inyo. Bakit? Parang ganito pa rin yung nararanasan ko sa buhay ko. No? Yung parang very painful yan sa mga disciples. And Peter, meron naman talagang karapatan si Peter as human nature bilang tao. Pero dito nakita natin, kakaiba talaga yung pagpapakilala ng Panginoon sa kanyang sarili. Ang anak ng tao. Magsasuffer talaga. Dadaan talaga sa mga pagbabata, pagpapahirap. Dahil sa kagagawa ng mga highest priest. Yung may mga sinabi sa mga sosyalidad nung panahon niya. Relihiyon, lahat yan. Nakaugnay talaga yan sa estado ng bansa nung araw sa Israelites. Pero sabi ng Panginoon, after 3 days, mabubuhay na muli ang anak ng tao. Kaya tayong lahat, napakalaki ng pag-asa natin dahil si Kristo, buhay. Ang sinasamba po natin, buhay na Diyos. Palakpakan natin si Kristo Jesus.
Pwede naman tayong magsabi rin talaga sa Lord eh. Pwede naman. Wala namang masama doon. Lord, naglingkod po ako sa inyo. Napakatagal na panahon. I suffered a lot. I sacrificed a lot. Ang dami ko ang iniwan eh. Yung asawa ko nga, iniwan ko eh para sa inyo eh, no? Pero literal joke lang yun. Hindi ganon. Hindi ganon ang pagsunod kay Kristo Jesus. Maraming bagay na pwede ka talagang hubarin, iwanan, isantabi. Kung gusto mo talagang sumunod kay Kristo Jesus. Pero lahat naman ang iiwan mo, mababalik din naman sa inyo. Titriplihin ni Jesus Christ eh. Basta't sumunod ka lang kay Heso Kristo. Huwag kayo matakot yung mga hanap buhay natin. The more that you are blessed, itinatangkilik mo sa hanap buhay mo, pagpapalain ka ng Lord eh. Kasi pagka nakita niyang sumusunod ka naman talaga, kaya niyang triplihin yung hanap buhay mo, yung kinikita mo kapatid. Huwag kang matakot na sumunod kay Kristo Jesus. Many people, they are afraid. Ako, ayoko sumunod kasi ang daming mawawala sa akin, mawawala yung oras ko sa ganito, mawawala yung panahon ko doon, ang dami. Ang dami po. Yes, pero pagka pinagpalit mo naman yung God ways sa ways mo, makikita mo talaga, ang blessing ng Lord umaapaw. Next verse. Jesus turned around and looked at his disciples. So, after siyang yakagin ni Peter, lumingon siya sa kanyang mga disciples. Ano sabi niya rito? Then, reprimanded Peter. Ano sabi niya kay Peter? Get away, Satan. Get away from me, Satan. Malakas po ito, rebuking talaga. Bakit ganun ang sinabi ng Panginoon dito kay Peter? Pag tinignan natin, sa inyo, sinong natawag na demonyo kayo? Kanina sa first service, sabi, Pastor, meron yung asawa ko, tinawag akong demonyo. No, huwag ka na uuwi sa bahay na ito, demonyo kasi asawa mo. Sa amin, sa lugar namin, may pangalan magkapatid, demonyo tsaka satanas ang pangalan. Ang dami-dami ipapangalan sa anak nila. Bakit demonyo pa tsaka satanas? No, demonyo, satanas, kakain na. Makita nyo, ang daming pangalan na pwede na may tawag, di ba? Bakit ganun pa? Nakita natin, Jesus Christ, nireprimand niya, nirebuke niya si Peter, which is, pag tinignan natin, ang ganda naman na intention ni Peter. You are the Messiah. Iniwan namin ang lahat, Panginoon, para sumunod lang sa inyo. Valid reason, right? Pero bakit nirebuke ni Panginoong Jesus? Si Panginoong Jesus po ay, next picture, alam natin na tinempt din siya ni Satan. Kaya pag tinignan natin ang Bible, si Satan walang ginagawa sa atin, Satan, dayain ka, no? Lituhin ka. Yan lang ang trabaho ni Satan. Ay, mga ancient Israel, mga Israelita nung araw, takot na takot sila pag nakagawa sila ng kasalanan kasi merong batas. Tingnan nyo, tingnan yung kahibahan sa grace at saka sa law. May batas kasi na sinusunod sila. Kapag ka sila na-disobey doon, may parusa po. Pero sino nagtukso sa kanila? Si Satan. Sino nagparusa? Si Satan ba? Hindi naman si Satan nagparusa. Yung batas na sinasabi kasi lumabag ka. Now, Jesus Christ came. Lumabag ka sa kautusan. Ano ipapato ni Jesus Christ? Grace and love. That's why meron tayo. This church where the law is love. Ang naghahari po sa church na ito, si Kristo Jesus. Palakpakan natin si Jesus. Tama po. Nung panahon kasi nila ganyan eh. Takot sila. Even Jesus Christ, nung tinem siya ni Satan, nakita natin how he overcome. It is not the bread alone. Nabubuhay ang tao. Hindi lang sa tinapay, kundi sa mga salitaan ng Diyos. Tayong lahat, diyan tayo nabubuhay. The Jesus Christ, sinasabi niya, I am the bread of life. Ang dami niyang claiming, I am who I am. I am the good shepherd. I am the door. Ang dami po. Nakita natin, pinagtagumpay po tayo ni Jesus Christ. Actually, hindi naman lang po siya nagtagumpay dyan sa tukso eh. Lahat po tayo pinagtagumpay ni Jesus Christ. Kaya tingnan natin sinasabi niya. Sumunod, ang sabi dito, kaya niya nirebuke si Peter, ang pagkakasabi niya, you are seeing things merely from a human point. Not, sabi niya, from God's will. Tama. Kasi kung pahayaan niya si Peter na manguna sa mga huli sa kanya, hindi matutupad yung kasulatan. Right? Kaya sinasabi niya, hindi si Peter. Ang pinagalitan niya, espiritu sa kaisipan ni Peter na sinasabi niya, hindi mangyayari yan sa inyo. Over my dead bodies. Yun ang nire-rebuke niya, yung spirit ni Satan na kay Pedro. Okay, may asawa, kung minsan, pagka nire-rebuke niyo yung mga asawa niyo, demonyo yung espiritu na sa iyo. Sabihin mo sa asawa mo, pagka hindi maganda sinasabi ng asawa, no? Rebuke.
Satan, umalis ka sa asawa ko. Re-rebuke tayo. Satan yan eh. Hindi para sa Diyos. Human will eh. Ang sinasabi ni Panginoong Jesus dito eh. Sa atin, maganda intention, maganda ang motibo, right? But may mga katotohanan talaga na hindi para sa Diyos yun eh. Si Peter, nakita natin, just like us, maganda yung intention niya kay Jesus Christ eh. Ipagtatanggol niya talaga hanggang sa kamatayan eh. Pero hindi yun ang will of God. And many times sa buhay natin, mga kapatid, di ba? May mga unexpected, hindi natin inaasahan mangyayari sa buhay natin, dadanasin natin. In the end naman, pag tinignan natin, ito pala yung kalooban mo, Lord, para mas mapabuti ako. Right? Nasasaktan tayo, we are in pain. Ang daming bagay na nagpapakasakit sa atin, nagpapasakit sa atin, totoo. Pero alam niyo mga kapatid, ang maganda kasi, habang sumusunod tayo kay Kristo Jesus, mararanasan mo yung kanyang pag-ibig, yung kanyang grasya, yung kanyang kahabagan. Higit sa lahat yung kapayapaan po. Sabi ni Jesus Christ, lumapit kayo sa akin. Kaya mga nababalsat, nabibigatan ng lubusan. I will give you rest. Pag na kay Kristo Jesus tayo, restful tayo. Tingnan mo nga yung katabi, sabi mo, restful ka ba? Restful ka ba talaga? Dapat nakangiti tayo lahat. Ngiti tayo sa Panginoon. Yes, restful tayo pag na kay Kristo Jesus tayo. Hindi yung nakasimbakol yung mukha mo, nakasimangot ka lagi, no? Na kay Jesus ka na nga kapatid eh. Pag na kay Kristo Jesus tayo, we are at peace, we are restful. Payapa yung kalooban natin. Yan yung ginagawa ni Jesus eh. Pinapalubag yung kalooban natin. Kung kanina masama ka ng loob, pagpunta mo rito, nawa na alis yan. And because of Christ. The next verse. Sabi ni Jesus Christ, hindi sa Diyos yan eh. Then calling the crowd to join his disciples, he said, if any of you who wants to be my follower, to follow me, ang sabi niya ay, you must give up your own way, take up your cross, and follow me. Nako, ang bigat lalo. Parang lalong bumigat. Pag binabasa natin to, di ba parang hirap? Pastor, ang hirap naman yan. Yan ba talaga yung sinasabi? Kung gusto natin maging talagang tagasunod ni Kristo Jesus, follower niya, disciples niya, o apostol niya man, sabi rin, you must give up your own way and take up your cross. Ano ibig sabihin ng mga yan? And follow me. I have one illustration dito. Tingnan illustration. Dalawang bagay lang naman kasi, wala tayong pagpipilian eh. Two things na makikita natin. Next slide. Pag give up mo yung your own way or deny yourself, yung sinasabi ni Jesus Christ, dalawang klase lang. You can say no to self or yes to God. Pwede mabaligtad yan. Yes to myself, no to God. Dalawang bagay lang pwede nating kahinatnan dito. Giving up your own ways or denying yourself, hindi ibig sabihin ito, yung literal na kalimutan mo na yung kapakanan ng sarili mo, wag ka na maghanap buhay, sumunod ka lang kay Panginoon. Hindi po ganun ha. Alam niyo, habang sumusunod tayo kay Jesus at lalong meron kang tinatangkilik, pagpapalain ka lalo ng Panginoon. Dodoblehin niya yun eh. The thing is, ang tinatanong ng Panginoong sa Kristo rito, ano bang priority niyo sa buhay? Ako ba? Kaya sabi ni Peter, Lord, iniwan namin yung mga hanap buhay namin, nangingisda kami, kabuhayan namin yun, pero iniwan namin, sumunod kami sa iyo. And the thing is, parang tayo rin. Sometimes, we don't give up things that are priority sa buhay natin, na liligwak si Panginoong si Kristo, kaya nangyari, wala rin naman eh. Pero i-priority niyo si Panginoong si Kristo. Try it, mga kapatid. I challenge you. Gawin ko ang number 1 sa buhay ko si Panginoong si Kristo. How many times I preach, take number 1 priority sa buhay mo si Panginoong si Kristo. You know, all things sa buhay mo, kapatid, magiging maayos po ang lahat. Kasi si Kristo po ang mag-aayos. Yes to God. Sabihin natin, yes to God. Kaya sabi ko kanina, ito yung pwede natin bitbitin. Mamaya pag-uwi natin, following Jesus means embracing His ways, regardless of the cost. Bakit? Si Jesus Christ, napaka-gentle, napaka-humble po. Sino mang lumalapit, nagnanais na lumapit sa Kanya, He is humble and gentle. Ang sabi niya, my yoke is easy. Right? Kasi yung burden natin, napakabigat niyan eh. Ang gustong ang gawin ng Panginoon, pagaanin yan, my yoke is easy. Sabi, and my burden is light. Kanino tayo makakasumpong ng kapahingahan? Kay Kristo Jesus lang po. So we have to embrace Jesus' ways regardless of the cost. Kasi may bunga po, mga kapatid. Lahat ng sumunod kay Kristo Jesus, kalaking bunga, ang daming bunga nangyari sa buhay.
Kaya tayo rin po, ang daming fruits, no, that we can bear. Ano yung mga fruits? Love, joy, peace, comfort, right? And even yung self-control nga natin, dati uncontrollable tayo. Pero ngayon, di ba, sasabihin ng asawa mo, sweetheart, mukhang nakakapagpigil ka na sa sarili mo. Hindi lang naman ako nakakapagpigil sa sarili ko pag nakikita kita eh. No? Ganyan naman tayo eh. Pero dati wala kang pagpipigil sa sarili. And so be it, ang dami naging bunga sa mga sumunod kay Kristo Jesus. Next verse. If you try to hang on to your life, isa pa ito. Mga bombshell tong sinabi ni Panginoon. If you try to hang on to your life, you will lose it. But if you give up your life for my sake and for the sake of the good news, you will save it. Ano ibig sabihin? Walang bahala ko na ba yung buhay ko, yung pamilya ko, yung trabaho ko. Ganyan ba ibig sabihin ng Panginoon? Makikita niyo sa mga sinasabi ng Panginoon, ano nga ba talaga yung mga priorities lang naman natin? Because people are full of priorities sa buhay natin. Actually, sa mga ganitong Athena lang naman, kung, di ba? Hindi naman sa pag-ano natin, di ba? Maraming mga hindrances bago tayo mapunta rito. Kung minsan, pamilya natin, minsan asawa mo talaga, minsan anak mo, minsan kapitbahay mo. Ang dami mga bagay po na pwedeng maging harang, no? Balakid, hindrances. At yan ang sinasabi ng Panginoon, sige, ipahalaga mo na higit sa lahat yung buhay mo. Wala namang masama kung iniingatan natin ang buhay natin. Kasama yan sa buhay natin. You have to take care of your life. Kaya tayo may mga maintenance, may mga ano tayo, di ba? Kung ilalagaan mo yung sarili mo mula pagkabata hanggang sa lumaki, hanggang sa edad mo ngayon, hindi ka nagme-maintenance, mapalad ka kapatid kasi inalagaan mo yung physical bodies mo. But of course, katulad natin sa panahon ngayon, ang sinasabi ni Jesus, kung mas papahalaga mo yung sarili mo, lalo ka mawawalan yan. Things that we can achieve, we can accomplish kay Kristo Jesus lang po. Kung meron tayong malaking accomplishment, yun yung pagsunod po natin kay Jesus Christ. Because not all people, there is a privilege, there is opportunity to follow Jesus Christ. At tayong lahat dito, mapalad tayo dahil nakikinig tayo sa salita ni Kristo Jesus. Palakpakan nga natin si Jesus. Isang example ko, si Haring Solomon. Tingnan niyo Haring Solomon. Si Haring Solomon, he is the richest king ever na namuhay nung panahon niya. Tama? Luxurious lifestyle ang nangyari kay Solomon, kay Haring Solomon. Pero, nagkaroon siya ng pagkakasala, yung concubines. Ang dami niya kasi mga inasawang babae and then they are pagans. Sumasamba sila sa ibang Diyos-Diyosan. Nahila siya roon, na-influensyahan siya. Pero sabi niya, dun sa Ecclesiastes, makamit ko man ng lahat ng kapangyarihan, katalinuhan, karangyaan sa buhay, naranasan ko lahat. Di ba? Pinakamatalino si Solomon eh. Sabi niya, kauuwihan rin naman ito, walang kabuluhan sa buhay. Para mga hayop, pag namatay, doon din naman pupunta. Right? Ano ibig sabihin ni Solomon? Kung nabubuhay tayo ngayon. Alam niyo, maganda kay Jesus Christ. Kung nandito tayo sa generation natin ito, hindi sinasabi natin ng Panginoon na, ako, maglingkod ka lang na maglingkod sa akin. We must enjoy life. Bakit sinabi niya, I have come that you may have life, life that is abundant. Right? May abundancy sa pagsunod natin kay Kristo Jesus. Baka kala ng iba, wala silang sinusunod, sarili nila, abundant na raw. Pastor, abundant na mga, yes, of course, abundant naman din. Pero ang mahirap dyan, kung sino yung sinusunod natin. But if you are following Christ, ito yung sinasabi ni Solomon, walang pinakamainam, sabi niya, who do you think you need to have to give meaning to your life? Sino sa palagay nyo ang nagbibigay ng totoo buhay sa inyo? Pastor, yung asawa ko, yung anak ko, yung pamilya ko. Okay naman yun, wala namang problema tayo dyan eh. Pero alam niyo, yung makahulugan na buhay talaga, pag tinignan natin, yung isang makahulugan na pamumuhay natin ngayon, yun nagfa-follow tayo kay Jesus Christ. Because Jesus Christ is the key to finding a meaningful life. Tingnan mo yung katabi mo, kung makahulugan ba yung pamumuhay, yung pamumukha ng katabi mo, yung asawa mo. Mukha ba? Mukha, no? Rest? Yes. Mukha naman eh. Diba? Makahulugan, ibig sabihin, may saysay yung buhay natin. Hindi para kang meron mo ganun mananampalataya. Pastor, meron pala ako ngayon. Di ba? Cheer up, mga kapatid. If you are in Christ, you have the meaningful life, mga kapatid. Ito, ginawa ko lang to. Ang sabi dito, following Jesus is the key to finding life. Yes. The only way to live a life of real meaning, the life for which we are created and to which we are called, is by giving up on the life that this world thinks matters and live a life that matters to God.
nung nasa Panginoon na tayo, ito yung transformation kasi, naikot tayong ganun right? Nung araw, ang tinatangkilik natin, worldly life talaga. Yes, totoo naman talaga yan. Parang sa atin, yun yung makahulugan na buhay natin. Meron ka lahat, nakukuha mo ang lahat na gusto mo. Yes. But yun yung mga bagay na dito lang sa lupa, the world. Para sa atin, yun yung mga pangangailangan natin, mahalaga para sa atin. Pero nakakilala tayo kay Jesus, di ba? What matters to God, matters to us. Kasi nakikristo ka na May transformation. Right? Di ba, ang sarap nung yung isip natin, nababago talaga ng pagtitiwala natin sa Panginoon. Kasi sabi ko last week, yung si Gideon, di ba si Gideon walang kakayanan, duwag. No? Pero ang sabi niya, ng Lord sa kanya, isang hakbang lang, one step at a time. Kung di mo kaya kapatid na humakbang ng maraming sunod-sunod, wag mo gawin, hindi mo kaya Ang sabi ni Lord, anak, isang step lang. Isang hakbang lang. Because whenever you step one, move forward, you obey Christ. Right? Nakadalawang hakbang ka. Ang layo nung hinakbang mo para sumunod kay Kristo Jesus. And that is the thing, the only thing na pwede po natin gawin mga kapatid, one step at a time. Kahit mahirap ihakbang ang buhay natin, yung paa natin. Because Jesus, sinabi niya rito, finding meaningful life, na kay Kristo Jesus lang po, wala sa iba. Maaaring gumamit ng tao si Lord, yes. Pwede rin naman nagbibigay. Mga bata, mga binata dyan, di ba? Pastor, nagbibigay ng kulay sa akin pag nakikita ko siya meaningful sa kanila yun di ba? Totoo naman talaga. Pero tayo, pagka yung mga asawa natin, matatagal mo ng kasama, di ba? Sabi nga na iba, naka 25 years na kami, naka-silver na kami. Pag nakikita yung asawa ko, lalo sa mga grocery, pag mag-grocery, yung mga asawa niya lalaki, iwanan nyo lang sa isang upuan kasi KJ kasama yung mga lalaki. Right? Hindi pa, minsan yung mga kalalakihan, di ba? Ito tayo, mga kalalakihan. Gusto kong bilhin to. Di pag nabili mo na, di ba? Lalaki, hey, mga asawang lalaki. Di ba, totoo ito? Mag-a-agree kayo sa akin. Pag nabili mo na yung gusto mo, okay na. Tara na, uwi na tayo, mami. Ako, ganyan ako talaga Guilty ako dyan Tama? Sabi ng asawa mo, ang dami ko pang bibilhin. Nakatulak-tulak. Di ko lang magtulak na. Pababayaan mo yung asawa mo ba yan. Nagtutulak ng kariton, right? Huwag nyo na isama yung mga asawa nyo lalaki sa grocery. Tandaan nyo yan. KJ talaga. Pag nabili yung gusto nila. Tama, di ba? Anong ibig sabihin dito? Sa mga asawa natin, pwedeng maging meaningful sila para sa buhay natin, mga anak natin. Lahat po yan, mahalaga sa buhay natin. Pero kapag ang ginawa nating top priority sa buhay si Jesus, second, third, fourth, so forth and so on, aayusin po ng Panginoon. Because when you have a right relationship to Jesus, He is the God of orderliness. Ang lahat po ng pinapriority mo sa buhay mo, aayusin po niya yan. Palakpakan natin si Jesus. Is anything worth, ang sabi niya rito, next verse, is anything worth more than your soul? Alam niyo, nung panahon kasi ng Panginoong Kristo, laganap ang kahirapan. Kaya sabi niya, ano bang mahalaga? Yung pananamit, yung kakainin, iinumin. Sabi niya sa Matthew. Kaya ito, sabi, is anything worth more than your soul? Alam niya kasi yung mga tao nun hirap na hirap. Ang mga pangunahing pangailangan, pagkain, tubig, tsaka yung susuotin. Pero di ba sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Makakain ba yung pastor? Di ba? Makakain ba yun? It was all our faith. When you are following Jesus Christ, kahit sa literal na sasabihin mo hindi makakain yun, kaya mong kainin. Because it was the word of Jesus Himself ang sinasabi sa atin, all things shall be added unto you, added unto me. At lahat tayo, masisiksik, maliliglig, mapupuno, yung kaba natin, hindi ka pagkukulangin ng Panginoong Kristo. Palakpak kay Kristo Jesus. Yes! Ang dami natin pwede ipagpasalamat kay Kristo sa totoo lang. The last one, yung 38 verse. Ito pa isang verse na mabigat na sinabi niya, if anyone is ashamed of me, and my message in these adulterous and sinful days, kita nyo, panahon pa lang ni Jesus Christ. Alam niya talaga na ang mundo mapaglaro, marumi. Kaya sinasabi niya, sino man sa inyo, ipagkaila ako? I-deny ako. Sabi niya, i-deny ko rin siya. And the Son of Man will be ashamed of that person when He returns in the glory of His Father with the holy angels. May dalawa akong example sa inyo. Parang ganito. Tingnan natin. Alam niyo yung sa Luke 18, yung richest young man? The richest young man, lumapit siya kay Panginoong Kristo, personal. Ang sabi niya, Guro, ano ba ang pwede kong gawin para makamit ko ang buhay na walang hanggan? It was referring for the eternal life.
Bakit? Kasi napakayaman niya, binata pa siya. He has all the things, meron sa kanya talaga lahat. Kaya tinanong niya, medyo puzzle siya kay Kristo Jesus sa mga tinuturo, di ba? Ang sabi ni Jesus, gawin mo yung kautusan. Ang yabang ng binata mayaman, sabi niya, mula po pagkabata ko, sinusunod ko po ang mga yan. Oo, perfect. Sabi ni Jesus Christ, perfect ka pala eh. O sige, ganito lang gawin mo. Anong sinabi ni Jesus Christ? Ipagbili mo lahat ng kayamanan mo. At yung mapagbilihan, ipamodbod mo sa mga mahihirap. You know, ang ending ng istorya nito, di ba? Tumalikod yung young man eh. Tumalikod siya at lulugo-lugo siya. Ibig sabihin, hindi niya kayang i-give up yung kayamanan niya. But literally, hindi naman yun ang sinasabi ni Jesus na literal na gawin mo ganito. Kasi alam ni Jesus sa puso ng rich man, hindi niya kayang sumunod kay Kristo Jesus because he has all the priority rather than Jesus Christ. At tayo mga nandito ngayon sa bulwagan ito, ganyan din tayo. May mga bagay tayo na keep natin. Halukip-kip mo pang gano'n, yakap-yakap mo, ini-embrace mo yan, at sinasabi ng Panginoon, bitawan mo yan, anak, sumunod ka sa akin. I challenge you, brothers and sisters, hindi pagpapahirap ang dulot ng Panginoong Jesucristo sa atin. Pagpapaluwag ng buhay, pagpapagaan ng kalooban, yan po ang dala-dala ng Kristo Jesus eh. Kapag kapatid, hindi ganyan ang nararanasan mo, may problema ka. Kapag kapayapa ka, no? Comfort ka, may pag-ibig ka, may pagpapahalaga ng higit sa kapwa mo, sa sarili mo. Totoo na si Jesus ang sinusundan mo, kapatid. The other one is Zacchaeus. Tinin Zacchaeus. The other one is the young rich man, right? Ibig sabihin, nalungkot siya. Hindi niya kayang gawin yung sinasabi ni Kristo Jesus. On the other hand, si Zacchaeus. Zacchaeus is a short man, pandak na tao, right? Nagkaroon siya ng kaisipan na, sino ba si Jesus na taga Nazareth na ito? No? Nagkaroon siya ng desire. Pandak siya, hindi man lang siya paraanin ng mga matatangkad na tao doon sa lugar nila. Anong ginawa ni Zacchaeus? He ran towards ahead. Doon sa dadaanan ni Jesus Christ. He saw a sycamore tree. Right? Nakita niyo? Because he has a desire. May desire siya makita si Jesus. May desire siyang gusto niyang sumunod kay Kristo Jesus. Pumanig siya sa puno. Anong nangyari? Nakita siya ni Panginoong Kristo. Kung minsan ang problema sa atin, hindi tayo marunong pumesto sa mga dinadaanan ng Panginoong Kristo. We don't go to the place where Jesus Christ magbubuhos ng pagpapala, kapatid. Nakakalungkot minsan sa mga mananampalataya. Ayun yung, pastor wala naman na bago sa buhay namin, hirap na hirap pa rin kami. Baka naman, hindi ka dumulugar doon sa dapat daanan ng Panginoong Kristo. Anong ibig ko sabihin, mga kapatid? Anong point ko rito? Kung you know His ways, His teachings, His thoughts, you are always in the right place at the right time because there is the blessings of our Lord Jesus Christ. Dito ka ngayon, kapatid. Sabihin mo nga sa katabi mo, Lord, yung blessing ko ngayong araw na ito, dito mo ibigay sa katabi ko. Sabihin niya nga, kaya ba natin sabihin yun? Ang hirap yata sabihin. Parang ang hirap sabihin, no? Iikot lang naman yun eh. Turo eh. Nakita natin, si Zacchaeus po, napakalaking turn ng buhay niya nung nakilala niya si Panginoong Jesucristo. He is ready to give up. Ang sabi niya, kalahati na aking kayamanan, ibabalik ko sa mga taong may hirap. Kung may nadayaman ako, 3 times ko pong ibabalik sa kanila. Anong natira kay Zacchaeus? Wala. Ubos yung kanyang naipundar. Whether it was a corrupt or anything else sa buhay niya, naipon niya, ang maganda roon, yung puso niya, he is willing to give up his ways, rather to choose Jesus' ways. Pumasok sa kanya, na transform yung isip niya. Ang mananampalataya naman, dito naman binabago una, hindi naman kagad sa puso. Kaya meron tayong transformation, merong process, hindi overnight. Nakakapagtaka lang, ang tagal mo na mananampalataya, walang transformation na nakikita sa'yo, kapatid. Kasi nga may problema. Baka mali yung sinusunod mo. Hindi si Jesus. Pero kapag nakita mo yung buhay, cheer up, kapatid. Si pastor mukhang mukhang binatang, dahil sabi siya, ang taba ako raw. Tumaba ba ako? Nalakit ng lit ng polo, right? Bibinata si pastor wala pa 1 taon Ang dami nagtatanong sa akin, pastor, wala pa ba? Ay, tigil-tigilan ninyo ako. I was following Jesus Christ. Kasi pag hinunod ko si Kristo Jesus, in His perfect time, bibigyan niya po tayo ng mga bagay na kailangan natin. Right? Huwag mo madali. Isa kayo nakita how he give up yung mahalagang bagay sa kanya.
At nakita natin, alam nyo, nawala may mga kayamanan niya. Pinrasper to eh. Hindi man natin nabasa. Pinrasper po siya in terms, not material things. Pinrasper po ang puso niya because when he came back to his position as a chief tax collector, pinatupad niya po yung katotohanan na tutunan niya kay Kristo Jesus. Parang tayo. Nung araw naman, galing tayo sa corruption. Right? Pero nakakilala tayo kay Kristo Jesus. Tinama niya lahat yan. Itinuwid niya sa atin. That's why tayo ngayon nagiging pagpapala sa mga tao na ang buhay din naman katulad ng buhay natin noon. We are so blessed because the blessings coming from us, going to other person, yun yung kaloob ng Jesus Christ para sa ating lahat. The other one, challenge. Ito yung challenge ko sa inyo. Anong challenge? Be willing to embrace Jesus' ways in every area of our lives, regardless of the cost. Yan ang challenge ko ngayon. Pag uwi ninyo, harap kayo sa lamin, o nga, ang gandang challenge ng message ya. In every aspect of our lives, yung ating buhay. Tingnan natin, regardless of the cost. Alam niyo si Panginoong Kristo, ang laki ng ginawa niyang tulay. Ito lang, itong krus ng Kalbaryo po, it is a bridge towards us. Si Jesus Christ po ang nag-reach out sa atin, hindi tayo. Praise God, merong Son of God. Nung wala pa ang Panginoon, ang laki naman kasi ng pader eh. Tayong lahat, pwede tayong mag-create ng pader para sa kapwa natin. Tama? Pero as long that Jesus Christ, He crossed the bridge, He make the bridge, kinross niya yon para maabot tayo, yes, hindi tayo maabot kay Kristo Jesus. Napakaganda. No? Kaya yung mga pader na bumabalakid sa atin, hindrances na yan, pag may Kristo ka, ginigiba ni Kristo Jesus yan. At willing si Kristo Jesus na gibain talaga yan. At kapag ka giniba yan, there is the bridge going to the Father because of His Son, Jesus Christ, na namatay dito sa krus ng Kalbaryo. Palakpakan natin si Jesus Christ. I remember sa Philippians chapter 2. This is the last verse. Philippians chapter 2, verse 6 to 8. Ang sinasabi ni Kristo Jesus, bagamat ako'y may katangian ng Diyos, hindi ko pinagpilitang maging pareho ng tatay ko. Can you imagine, mga kapatid? Bakit? Mas dinesisyonan niya sa sarili niyang bumaba dito sa lupa. Inutusan siya ng tatay, pwede naman siyang tumanggi. Right? Nakita niyo? Kasi he followed his father. Yung tatay niya, sinunod niya. So he is willing to go down. Dito ang sabi, he did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Kaya nga sabi niya, ang anak ng tao, magsasuffer. No? Ipagkakanulo, papahirapan, papatayin. Pero after 3 days, mabubuhay na muli. How Jesus? He is God. Hindi pa nangyayari. Sinabi niya na, dineclare niya na yung sarili niya. Kaya sabi dito, He made Himself nothing, but taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Alam niya po, hindi lang katulad natin si Kristo Jesus. He became lower than us. Yun po ang ginawa ni Jesus Christ. Bakit? Pinaglingkuran niya po tayo eh. Hindi tayo po ang naglilingkod sa Panginoon. Kaya sabi niya, di ba, gusto mo maging Panginoon? You must be a servant first. Kasi ang servant, hindi niya alam ang ginagawa ng Panginoon niya. While Jesus Christ, nung bumaba siya rito, sabi niya, hindi ko na kayo mga alipin. Sabi niya sa mga alagad niya, right? John 15. Anong sabi niya? Kayo ay mga kaibigan ko. Because ang tunay na kaibigan, wala kay lihiman, walang sekretuhan. Inilahad-lahat ni Panginoong Kristo kung ano yung layunin niya dito sa lupa. And that is Jesus Christ. He become humbled Himself. And being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to God the Father. Yes, even to the death of the cross of Calvary. Hindi na natin kailangan pang magpakasakit, mamatay tayo. Inako ng Panginoong Kristo. And because He served us, nakita natin yung kagaanan ng pananampalataya natin. Kaya huwag kayong magigilty-gilty mga kapatid. Kahit tayo nandito, because of Jesus Christ. Lahat tayo nandito, it's all because Jesus Christ. Following Jesus Christ at all cost, Panginoon. Turuan mo lang kami. Tulungan mo kami paano kami makakabang sumunod sa inyo. Let us all bow our head and close our eyes. Father, we thank you. Pinupuri ka namin, Panginoon, to the highest praise, glory, and honor. At maraming salamat sa mensahe na pwede naming makapulutan ng panibagong kapahayagan tungkol sa mga sarili namin, how we follow you, Jesus Christ. At sa mga sandaling ito, Lord, lagi niyong paalala sa amin, sino ka, Panginoon, ano yung ginawa mo sa amin? At nawa kami naman, Panginoon, bilang ganti namin sa inyo, ano po yung pwede namin gawin sa inyo
At sa pagsunod namin, Panginoon, hayaan namin na kayo mismo tutulungan kami. Kung nadadapa kami minsan, Lord, kayo yung nagbabangon sa amin. Kung natitisod man kami, Panginoon, hayaan namin ang Banal na Espiritu ang siya mag-remind sa amin na meron kami yung Kristo Jesus na kahit kailan di mo kami iniwan, Panginoon. You will never abandon us or neglect us, Lord. Naniniwala kami, Panginoon, sa habang sumusunod kami, na-encourage kami lalo na to obey you, Lord, to obey you more. At sa aming buhay naman, mapagpala kami, Panginoon. Ito po yung samod dalangin namin, punong-puno ng katagumpayan. In Jesus' name we pray. Amen.